mag-iiba. Pasok na muna tayo sa game number 1. Ibato na muna natin sa ating mga casters. Yun, thank you so much. The very lovely Brigida. Narinig ko pa sa mic, huwag ka tatawa. Oo nga, no? Ayos ba Ayan, yan? So ito, na-off na daw pala. Ito, anong nararamdaman mo dito, Rockart, sa game natin? I feel like Onyx Esports definitely has a really good late game. Late game talaga yung Phobius tsaka Irritil, no? Kaso hindi ako masyadong komportable dun sa Jawhead ni Kiboy. Oh. Tama yung sinabi ni Brig. I think kaya napabanggit si Brig na 50-50 to para sa akin. Kasi it's single target CC. Sanay ako kay Kiboy na kayang guluhin yung buong line ng kalaban di ba? Yung parang effective siya sa single target pag Joe, pero Joe hindi natin siya masyadong nakikita. Yung Mas kalid ngayon si Kiboy. Kalin, minsan nga Kufra, yung mga ginagamit niyang heroes. Ako naman, Big Tron Alpha naman ang pinakasabihin na natin siguro mahirap na gamitin na hero ngayon is yung hero ni Luke, which is yung Guinevere. Kasi medyo magalaw yung heroes ng Onyx Esports. Parang pinakamatatarget niya lang dito is si Sans, si Savero, pero the rest napaka-galaw niya na. Wait lang, bottom lane na. Hindi magaano makastacks right now. Siyempre naman level 3, level 4 with Super Ken close by. Trying to get a pick off lang para naman medyo maging komportable susunod na turtle nila. Pero sa ngayon, I feel like hindi nila masyadong i-contest pa. Sabi nila ni Kyrie, baka pwede pa-level muna ako. I don't think hindi naman super needed yung turtle, pero you know what? Ang bagal nila. Try natin kumuha ng isa na makakuha. Kaya, Kyrie, drive-by lang. May first blood pa. Ang ganda na vision na pinakita dito ng Onyx Esports. Parang slowly but surely talagang pinwestuhan nila. And for Kyrie, napadaan lang. Nilatag yung real world manipulation ni Sans. Tas, okay. Boss, dito ka dadaan, no? Galing, ha? Yung nakita mo yung square sa sahig, doon ka dadaan, Kyrie, ha? Yun yung sabi ni Sans. And talagang naging maganda yung pagkuha nila doon. And even Luke na force na dito na mag-flicker out, pero hindi na patatakasin ng Onyx Esports. So 2-0 agad para sa ating laban. 2 minutes pa lang, pero aggressive na agad. Dito yung Onyx Esports. Totoo yan. And I think dito malakas yung hero ni Kiboy ngayon sa early game. Pa isa-isang pitasan lang. Or at least 2v2, 1v1. Diyan talaga papalag ang isang Jawhead. Especially since yung hero nga ni Kyrie, which is the Nolan, is more on single target assassinations din. So that's something we're gonna have to wait for later. Kung tsaka, effective pa ba. Feeling ko dito, ayun yung sinasabi natin, Rockart, parang for Luke naman, parang ang hirap Hirap kapag patamain. Tapos, di ba, tatalon siya. Tapos wala siyang tatamaan. Paano kapag nakaredy si Kiboy na ejector? Di ba, sinalo. Pwede lang siyang ibato. So, feeling ko isa yun sa mga magiging reason kung mahihirapan man si Luke onto this game. But so far, medyo tahimik muna ulit ang ating Land of Dawn. So, 10K ang side ng Onyx Esports. Big Tron Alpha naman is at 8K. Medyo malaking kalamangan knowing na mag-4 minutes pa lang para dito sa ating game. At hindi pa talaga nila pinipilit na magkaroon ng rotation dun sa may top lane dahil parang mapapansin natin ngayon, nakafocus lang kung paano magro-rotate yung XP lane, pagdating doon sa objective, as long as continuous lang yung farm ng gold lane, magiging maganda para sa dalawang koponan. Matalino yung lineup kasi dito ng Onyx Esports. May late game insurance policy sila, which is yung Irritel tsaka yung Phobius. And may early game din sila on the Nolan and the Jawhead. So I think they can really kind of just slow down. Pwede nyo pabagalin, pero parang may balak yata dito yung BTR. Sabi nila, teka, kanina pa itong mga to Tayo naman, ngayon ang aabante, Loot P. Mga katakas naman, syempre with that Phobius, madilang umiwas, even with the 2v3 right now happening. There goes the Violent Requiem. Pero si Luke, kulang pa rin yung damage niya. Loot P buhay pa, and he's gonna be able to make it out alive at least for now. Luke goes down though, and here we go with the 1v2 with the small skirmishes. Lamang-dalmak, isang Jawhead, and Kiboy is doing really good job. There's one backline fight nangyari. Kyrie on that side. Let's go for something, pero miss muna ngayon yung Fracture. Medyo tumagal yung supposedly kill ng Big Tron Alpha sa may bottom lane. Si Luke pumasok, tapos nagkaroon ng shields from Loot P, and ang ganda ng backup at napakalalim ng kill by the way. Dito ni Kiboy, kaya naman makapatay na siya ng tatlong players ng Big Tron Alpha, pero space created naman para ma-secure ng Onyx yung turtle. So, pwede natin sabihin na in terms of pag-hold sa territory, mas nananalo yung Onyx Esports kasi yung kill ni Kiboy, ang lalim na nun. Tapos, yung part ng Big Tron Alpha, imbes na makapag-zone out siguro sila or makasilip man lang sa turtle, hindi na nila nagawa. Kaya kung titignan natin yung damage leaderboard, talagang 4 from Onyx Esports yung nanggaling doon. And for Kyrie naman, parang expected natin kasi nakafocus muna siya sa jungling. Totoo, ang hirap din kasi ng buhay nila Super Ken tsaka Luke kasi ang hirap umikot kay Light.
Kaya hindi ako masyadong pabor sa Gatot roam ngayon. Ang bagal umikot sa mapa compared to other roamers right now. Kaya pabor talaga na, ako kung may Gatot, I really prefer it on XP. Pero obviously, it works very well on the roam. Pero ito yung epekto kasi he's also trying to keep Eman alive. Alam mo yun, kailangan, ang dami yung trabaho sa mapa ngayon eh. And hindi anong mobile yan unless you have a Luigi, which this time around meron naman. And sa ngayon si Eman, beautiful movements just to make it out live. Ngayon ko lang nakitang nagamit yung SOD ng ganun. Ako din. Oo, sabi ko nga first time ko nakakita yung ganun eh. Pinandash? You read my mind. Oo. Oo. Sabi ko, pwede pala yun. Galing. Oh guys, ano yan, yung mga creepers natin dyan sa TikTok, sa YouTube, this is how you use SOD. Pagka Mechanics. gipit na gipit ka na talaga. SOD para makadash pa palayo, no? Wait lang, sige boy, magiging target nila. Oh my It's gonna be a goodness. kill. Para din sa bigat ng Alpha. Hindi ako mag-get over sa SOD. Ako din, ang galing nun. Pero ito yung, the other side of the coin naman, pag tumama na yung Ayan crowd na. control dito ng BTR, malagkit. And kita mo naman, lumalaban pa rin naman si Light, buhay na buhay. And there's really not much burst coming in from Onyx Esports. More of DOT, damage over time, yung lineup nila eh, sa mid. Oo nga, no? So, parang ano dito, kaya nagkakapaan din talaga pamuna yung dalawang teams natin. Even for Victor Alpha, hindi na masyadong pinupush na pumasok talaga. And right now, turtle ulit, mapupunta sa Onyx Esports. So, lumalaki-laling kalamangan dito ng Onyx. Pero sa may top lane, okay, si Savero ay wala kasi kasama siya dito sa may middle lane. So, makakaroon na space si Eman para makapag-push dun sa may top. Tingnan natin kung makakahabol doon sa may team fight. Dahil meron na siyang Spear of this. Ayun, nireset. Binato para makuha. Nice assist. Alley-oop! Alley-oop play yun. So sa ngayon, I think very smart din yung ginagawa dito ng Onyx Esports. Susubukan nilang butasin yung mid turret. Kasi pag nawala yung mid outer turret na yan, ang laking bagay. Bukas na bukas yung jungle. That might actually make it harder para sa buhay ng Victor and Alpha to stay alive. Kasi kita mo naman, I think they're trying to buy time no? Sa lineup na to para lang makapag-farm pa si Eman. Kasi si Eman hindi pa din sumasama sa mga team fight. Oo, kasi ano pa lang dito 616 lang yung lamang sa kanya ni Savero. So, ibig sabihin, hindi ganun kalaki. Kasi di ba normally kapag 2,500 yung gold din ng isang team, most of the time napupunta siya dun sa may gold laner. Oo. Pero for this case, medyo scattered pa siya for Onyx Esports. So, effective pa rin ang nagiging laning for Emma. Nakasira nga siya ng Tori dun sa may top lane. Pero nakarinig tayo ng conceal. Tingnan natin kung Bilet. narinig ba yan ng Bigetron Alpha dun sa may middle lane. Tori pala talaga. Uy! Kita mo naman, Torre talaga ang target nila. Gonna be a miss there on the AOG mula dito kay Light. And kita mo, yung pressure, yung, alam mo yung, desidido talaga, guys. Babagsak tong Torre na to, no matter what. Pilit lang. Pilit natin. Tore lang Tore lang. Kailangan masira natin yung Tore. So, doon natin makikita na talagang alam ng Onyx Esports kung ano talagang gusto nilang kuhanin. So, we saw supposedly play or attempt from a look. Nagamit niya yung flicker Oo. para talunan sana si Kyrie. And delikado yun for Bigatron Alpha kasi take note na meron na tayong another objective which is the Lord para din sa ating game. So, malaking space to para sa Onyx Esports. At maganda yung pwesto din dito ni Kiboy and even Savero. Kung bibigyan nila si Eman. Ayan na naman yung Ayan. ating Ano ang tawag dito? iceberg view. The Iceberg view. Ako, the Batman view. Yun yung view ni Batman. Batman. Pag nakatingin siya nasa taas ng building. O si Spider-Man. Bird's eye view pala, iceberg view. I think, yes, you're May correct. may Sinakyan ko na nga eh. Chantel naman, teamwork na nga eh. Teamwork Sorry. makes the dream At least alam ko, work. true friend ka. True friend ako. Sasayin Sabi ko, yan. bakit Oo. may iceberg view? May bird view ba ang eye? Bird's eye view. Ginawa ko na Spider-Man para hindi na mapansin. Ayan na, ayan na. Ito na, nagtatapunan na ng mga hero dito and one kill and a lord goes over to Onyx. And sa ngayon, I think hindi pa sila kampante, hindi pa sila satisfied. They wanna go straight for it, forcing the flicker out of Eman. And ngayon si Kyrie, nadali din si Light. Nagtatakbuhan na ang mga tropa natin from Bigetron Alpha. Kiboy gonna go down, Super Ken pumapalag pa rin naman, pero hindi yan mag-isa pa, double kill para kay Kyrie. Okay, meron pa Lord yung Onyx Esports dito sa may middle lane. Si Moreno nakita na rin. At parang hindi na patatakasin pa. Naku po, napapaligiran na sila ng mga players dito ng Onyx Esports. Pero si Eman ay parang tinatakot lang yata para talaga makapag-clear ng minion wave dun sa may bottom lane. Probably masisira din ng Onyx Esports tong mid. Pero hindi papayagan ng Bigetron Alpha. So lumalaki yung kalamangan dito ng Onyx Esports at lumiliit naman ang mapa ng Bigetron Alpha. Good thing for Eman, meron na siya ditong Demon Hunter Sword. So yung medyo makukunat ngayon na lalo na si Lutpi ay probably kaya na niyang i-shred ang HP.
Maganda naman dito din for BTR. Kumpleto pa rin naman yung lineup nila. Nakaikot pa rin sa mapa. And second tier turrets are actually keeping them alive dito sa mid lane. So far, I would say na si Eman, time lang. I think he just needs to hit level 15. Tapos may shredding capabilities. Konting AoE din mula sa spears niya. And yun yung ginagawa ng Victor Alpha. Don't forget, may konting habol factor din. Pag si Super Ken nag-max items din, makapdi din yan. Oo, pwede niya actually lundagan eh. Totoo. Yung players ng Onyx Esports. Kaya siguro maingat din yung Onyx ngayon na pumasok. Pero gold ha, it's actually Kyrie and Savero on top. So hindi naman ganun kalaki ulit yung lead between Eman and Savero. Actually, umangat na nga si Eman. Pero medyo malaki yung lead ni Kyrie over Ken. Which is gonna be very crucial sa next na objective. Kasi gusto mo as much as possible, pantay lang kayo. Si Kyrie kasi level, actually aabot yan. Para sa magle-level 15 yan both bago mag-next objective kasi less than a minute bago mag-spawn yung Lord. Pero dito, ang sabihin na natin is yung extra items, pag hinabol, di ba? Pagdating naman sa dulo, pag umabot na tayo ng game equilibrium, importante na dyan kung sino makakabili ng Winter Crown, sino makakabili ng Immortality, kaya ng mga, yung switching na items. Tama. Eh, doon pa naman, again, paulit, pag pinag-uusapan mo switching, tapos nakita ko yung pangalan din ni Kyrie. Yung video talaga, nag-replay sa utak ko yung video eh. Trending yun. Anong gamit yung niya mata niya. Anong gamit niya nun? Haya yata. Haya ba yun? Basta ang dami. Basta, I forgot. Pero may highlight din siya ng Haya. M3 Haya, yata. Or M3 ba? Or nasa Onyx na siya nun na Indo. Hindi natin sure pero tingnan natin yan. Yung sa mga nanonood pa rin yung i-comment. Ang dami na kasing highlights din talaga ni Kyrie. Oo, ang dami ganun. Tuwing may handcam si Kyrie, just ko po nagsisigawan na mga tao. Automatic. And I think also one of the reasons kung bakit may konting jungle diff gaganap dito. Honestly, Super Ken, medyo para siyang nangangapa din on that Suyo. More on, syempre secondary attacker siya dito eh. Right? Aside from Eman. Pero, naiwan din siya sa gamit. And si Luke naman, sabi mo nga, ang hirap talagang patamain din dito ng isang Guinevere. Oo, kasi kanina kahit ginagamit niya yung flicker niya para nahihirapan. By the way, nagkaroon ng information, Rocket dyan sa may bottom lane, nakaka-clear lang ng minion wave. So, saan pupunta man lilikod ng mga players ng Bigetron Alpha? Isa lang pala! Isa lang pala! Si Luke natama kaya. Pero there goes the real world. Cancel naman for the meantime. Nagtatakbuhan na naman ang BTR. Pangalawang beses na naman, Kyrie with the mega kill on the Moreno. Very easy right there. Luke, gamit na din yung mga ultimates niya. Gamit na lahat ng skills niya. There's just no way out para dito sa BTR. Hindi na kailangan ng Lord. Diretso na sila ng push. Ate Chanel. Okay, 4 na players yung nakuha doon ng Onyx Esports. Si Luke lang pala yung malilikod. Akala ko majority ng mga players din ng Bigetron Alpha. Parang that's it yata, Rockheart. Parang endable yata kasi 9-8 seconds bago mabuhay dito si Eman. Tatangkihin na lang nila yung damage dito ng base na I think that will be it. Game 1.